Kumusta kayo? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kwento mula sa kasaysayan tungkol sa isang napakatapang na desisyon. Isang kwento to ng paninindigan sa gitna ng matinding panganib. Okay, simulan natin sa isang tanong para sa'yo. Isipin mo na lang, napunta ka sa isang sitwasyon na parang na-corner ka. Alam mo yun? Pakiramdam mo hindi patas yung laban at parang walang gustong makinig sa'yo. Ano kaya ang gagawin mo? Mahirap na tanong, no? Well, yan mismo yung pinagdaanan ng bida natin sa kwento ngayon. At yan, siya si Pablo. Siya yung taong hindi lang basta hinarap yung kawalang katarungan, kinilangan pa niyang gumawa ng isang napakalaking desisyon na magbabago sa takbo ng buong buhay niya. So, paano ba nagsimula ang lahat ng to? Nagsimula ito sa pagdating ng isang bagong gobernador, si Festo. Para sa mga kaaway ni Pablo na matagal nang naghahanap ng tiempo, nako, para silang nanalo sa lottery. Ito na yung perfect chance nila para isagawa yung masama nilang balak. Okay, so ano ba yung plano nila? Simple lang pero sobrang tuso. Ang plano, hihilingin nila kay Gobernador Festo na dalhin si Pablo sa Jerusalem. Ang ganda pakinggan, di ba? Parang para sa isang mas patas na paglilitis. Pero may hidden agenda. Kasi ang totoo, habang nasa daan, doon nila balak tambangan at patayin si Pablo. Hindi hustisya ang habol nila, kundi ang buhay niya. So, papayag ba si Festo? Well, sa simula, mukhang okay pa ang lahat para kay Pablo. Kasi si Festo, bilang isang Roman official, alam niya yung tamang proseso. Sinabi niya, "Uy, teka muna, hindi ganyan ang patakaran sa amin ha. Kailangan humarap muna yung akusado sa mga nag-aakusa sa kanya." Kaya ayon, tinanggihan niya yung hiling nila. At sinabing, dito sa Cesarea gagawin ang paglilitis. At yun na nga, umabot na tayo sa korte sa Cesarea. Picture this, nandyan si Pablo, nakatayo. Tapos, dumating yung mga kaaway niya galing pa sa Jerusalem, handang-handa na talagang magbato ng kung ano-anong akusasyon laban sa kanya. Dito talaga natin makikita yung buong problema. Sa isang side, ang daming reklamo, sandamakmak na mabigat na akusasyon. Pero sa kabilang side, yung katotohanan, ni isa, wala silang mapatunayan. As in, zero. Puro salita lang, walang kahit anong ebidensya. Kahit si Gobernador Festo mismo, kitang-kita niya. Alam niyang inosente si Pablo. Kaso, may political problem siya eh. Ayaw niyang magalit sa kanya yung mga makapangyarihang leader. Kailangan niyang pagbigyan sila. At dito na talaga, nagsimulang maging delikado at komplikado ang sitwasyon para kay Pablo. So, dahil pressured si Festo, gumawa siya ng isang move. Nagbigay siya ng isang alok kay Pablo. Isang alok na parang simpleng tanong lang. Pero sa totoo lang, isa itong patibong. Humarap si Festo kay Pablo at diretsahang tinanong, "Gusto mo bang pumunta sa Jerusalem at doon harapin ang paglilitis?" Isipin mo yung tanong na yun, parang simple lang. Pero tandaan natin, 'di ba, sa Jerusalem nag-aabang yung mga gustong pumatay sa kanya. So, yung tanong na yon may lason talaga. So, ilagay mo yung sarili mo sa posisyon ni Pablo. Anong isasagot mo? Pag sinabi mong oo, parang pumirma ka na sa sarili mong death warrant. Pag sinabi mo namang hindi, baka isipin ng gobernador na suwail ka. Parang no-win situation, di ba? Nasa bingit talaga siya ng alanganin. Pero may isang bagay na hindi nila inaasahan. May alas si Pablo. Isang special right na bilang isang mamamayang Romano, siya lang ang may hawak. At ito yung gagamitin niya para makawala sa bitak na to. At sa harap nilang lahat, ng gobernador, ng mga kaaway niya, buong tapang na sinabi ni Pablo mga salitang nagpabago sa lahat, "Umuapela ako kay Cesar." Boom! Sigurado ako, biglang tumahimik ang lahat. Sa isang pangungusap lang, binago niya ang buong laro. So, ano ba itong apela kay Cesar? Ganito lang yan. Kung Roman citizen ka, may karapatan kang sabihin na, "Ayoko dito sa lokal na korte. Gusto ko, yung pinaka-boss, yung emperador mismo sa Roma, ang dumidinig ng kaso ko." Parang sinabi mo, "Di ako sa manager makikipag-usap, sa CEO agad." At sa oras na sabihin mo yon, automatic, hinto lahat ng paglilitis. Tapos ang usapan. Siguradong gulat na gulat si Festo. Hindi niya to nakita na mangyayari. Pero dahil yun ang batas ng Roma, wala siyang choice. Kailangan niyang igalang yung apela. Kaya ang nasabi na lang niya, "Sige, kay Cesar ka pupunta." At sa isang iglap, wala nang magagawa si Festo at yung mga kaaway ni Pablo. Okay, tapos na yung kwento. Pero, ano ngayon ang para sa atin? Ano ba yung mga aral na pwede nating pulutin mula sa experience ni Pablo na magagamit natin sa sarili nating buhay? Unang-una,
Pinakita ni Pablo na kailangan nating manindigan sa tama, kahit gaano pa kahirap o nakakatakot. Pangalawa, yung pagtitiwala niya na may mas malaking plano ang Diyos. At higit sa lahat, na kapag naharap tayo sa hindi patas na sitwasyon, kailangan talaga ng tunay na tapang at yung pananampalataya, yun yung magiging proteksyon natin. Yung parang lilim ng malaking bato kapag sobrang tindi ng mga pagsubok. So iiwan ko sa'yo ang tanong na to. Sa darating na linggo, saan mo pwedeng ipakita yung tapang mo? Hindi kailangan kasing dramatic ng kay Pablo ha. Minsan, yung simpleng pagtayo para sa isang kaibigan o pagsasabi lang ng totoo kahit mahirap, yun na yung pinakamatapang na bagay na magagawa mo. Pag-isipan mo yan, hanggang sa muli.